Inihayag ni Pangulong Donald Trump na naghahanda ang Estados Unidos ng bagong malawakang pag-atake laban sa Iran matapos tanggihan ng Tehran ang bagong kasunduang nuklear. Sa Norfolk Naval Base sa Virginia, sa ika-250 anibersaryo ng United States Navy, binigyang diin ni Pangulong Donald Trump ang kahandaan ng United States laban sa anumang pagtatangka ng Iran na buhayin ang programang nuklear nito. Alam na ang magiging reaksyon, ito ay mga panibagong pag-atake sa mga nukleyar na pasilidad tulad ng nangyari noong Hunyo. Kapansin-pansin na mas mabuti para sa Iran ngayon na huwag na lang kumilos dahil ibinalik ng United Nations ang lahat ng parusa sa bansang ito. At ang pera ay sobrang bumaba ang halaga na ang $1 ay higit na sa ₱1,000,000 na ang katumbas. Nagdesisyon ang mga autoridad na alisin ang ilang zero sa lokal na pera, palitan ang pangalan nito at ipahayag na may bago ng pera kaya mas mababa na ang halaga ng dolyar. Kasabay nito, isinusulong ng Estados Unidos ang negosasyon ng Kamar at Israel para sa pagtatapos ng digmaan sa Gaza, na ngayon ay ginagawa sa Ehipto. Nagbanta si Trump na wasakin ang Hamas kung di susunod sa planong pangkapayapaan, pero nakakagulat na sinuportahan ng Tehran ang plano niya para sa Gaza. Ngunit may malalaking problema sa Iran dahil posibleng hindi na Tehran ang maging kabisera. At seryosong pinag-uusapan ng mga autoridad ang paglipat nito. Bakit kasi ubos na ang tubig sa kabisera? Tatalakayin natin ngayon ang mga pangunahing balita sa gitnang silangan. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ika-6 ng Oktubre sa kalendaryo. At bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at inirerekomenda ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami naglalathala ng mga balitang natatanggap agad. Magsimula tayo sa bagong banta ni Donald Trump laban sa Iran. Binigyang diin ni Donald Trump sa harap ng mga sundalong Amerikano sa Norfolk, Virginia, ang kahandaan ng Estados Unidos na tumugon sa anumang pagtatangka ng Iran na buhayin muli ang kanilang nuclear program. Ayon sa kanya, kung muling itutuloy ng Tehran ang nuclear development, haharapin ito ng Estados Unidos sa kilalang paraan. Iginiit ni Trump na kahit may hamon, pinakamakapangyarihan pa rin ang hukbong sandatahan ng Amerika. At habang pinag-uusapan ang hukbong dagat, binigyang diin niya ang kahalagahan ng 250 taong kasaysayan ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Ang kanilang tiyaga, tapang at lakas ng hukbong dagat sa tabing dagat. Itinuturing itong simbolo ng kahusayan sa dagat ng bansa. Ayon sa kanya, ang mga nakadaong na barko at bigat ng hukbong dagat ay dahilan, kaya walang maglakas loob na makipagbanggaan sa Estados Unidos ng Amerika. At parang ito na rin ang mensahe para sa Iran. Ngunit ang pangunahing balita sa lahat ng Arab, Iranian at Israeli na pahayagan ngayon ay ang pahayag ni Trump na handa na muling umatake ang Estados Unidos laban sa Iran. Para sa Iran, ito ay napakalaking problema dahil ang Iran ay dumaranas ng isa sa pinakamalalalang krisis sa ekonomiya nitong mga nakaraang dekada. Sa gitna ng pagbagsak ng halaga ng pambansang pera at pagbabalik ng mga internasyonal na parusa, inaprubahan ng parlamento ng Iran ang batas tungkol sa reforma sa pananalapi. Dito, kapag binanggit ko ang reforma, maaaring isipin ng iba na may malaking pagbabago sa ekonomiya ng Iran, pero hindi naman. Tatanggalin ang 4 na zero mula sa Iranian Rial at ang opisyal na pera ay muling magiging toman. Ngayon, ang isang toman ay katumbas ng 10,000 rial. Sabi nila, kahit bawasan ang zero sa pera, di nito masusolusyonan ang problema. Ang pagtanggal ng mga zero ay hakbang para patatagin ang ekonomiya laban sa pagbagsak ng halaga ng pera at pagtaas ng presyo ng bilihin. Pakinggan nyo ito. Sa black market, lumampas na ang dolyar sa 1,160,000 rial. Ito na ang pinakamataas na naabot sa kasaysayan ng Iran. Uulitin ko, ang $1 ay katumbas ng 1,160,000 rial. Sabi ng mga autoridad ng Iran, ang reforma ay para maibalik ang tiwala sa pera, pero ayon sa mga ekonomista, kosmetikong pagbabago lang ito. Kung walang malawakang reforma, ayon sa kanila, magiging sakuna ang sitwasyon. Oo, nabawasan ng zero pero hindi gumanda. Tumaas ang inflasyon dahil sa parusa, korupsyon, at mahinang pamamahala. Marami rin ang lumilipat sa dolyar at ginto. Karamihan ng transaksyon ay sa hindi opisyal na palitan na mas mataas kaysa opisyal.
Opisyal na ilang 10,000 real lang ang $1. Pero sa presyong yan, di ka naman talaga makakabili ng dolyar. Ikinukumpara ng mga eksperto ang mga hakbang ngayon sa reforma sa pera ng ibang bansang dinaanan ng hyperinflation. Binibigyang diin nila na, di tulad ng matagumpay na plano ng Israel noong 1985, walang tunay na pagbabago sa ekonomiya ang hakbang ng Tehran. Sa ganitong paraan, lalong lumilinaw ang krisis sa ekonomiya ng Iran sa simbolikong pagpapalit ng real sa toman na mahirap malampasan kung walang seryosong estruktural na pagbabago at muling pagsusuri ng patakarang pinansyal. At ngayon, may panibagong banta pa mula kay Donald Trump ng mga bagong pag-atake sa nuclear program. At hindi pa ito ang lahat. Ang totoo niyan, kamakailan lang ay naglabas ng pahayag ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na halos wala nang ibang magagawa ang bansa kundi ilipat ang kabisera mula Tehran papunta sa timog. Ang mga pangunahing dahilan ng ganitong radikal na hakbang ay, pakinggan ninyo, ang labis na paglaki ng megapolis, matinding kakulangan sa tubig at lumalalang banta ng paglubog ng lupa. At ang problema pa, kahit sa Tehran ay halos wala nang malinis na inuming tubig dahil ang buong sistema ay sobrang luma na at hindi na kayang suportahan kahit ang mismong kabisera ng Iran. Sabi ni Pezeshkian, napag-usapan na ang mungkahing ito kay kataas-taasang pinuno, Ayatollah Ali Khamenei. Pero hindi sinabi ni Pezeshkian at Khamenei sa mga Iranian sa mga taon matapos ang Islamic Revolution. Hindi sila nag-invest kahit $1 sa infrastruktura, pero milyon-milyon ang ginastos sa armas at nuklear na programa. Sa huli, ang kabisera ng bansang milyon, ang populasyon ay nawalan ng tubig. Tubig pati na rin ang pagguho ng lupa. Dahil sobrang laki na ng problema, iminungkahi ng presidente na ilipat ang kabisera sa ibang lungsod. Parang sinasabi niya, hindi na maliligtas ang lungsod na ito, kaya lumipat na lang tayo. Pero ito ang sinabi ni Pezeshkian, CP. Ang pag-unlad na walang konsiderasyon sa likas na yaman ay hahantong sa pagkasira. Kapag walang balanse sa paglago at paggamit ng yaman, tiyak na mabibigo ang pag-unlad. At pagkatapos, nagbigay siya ng halimbawa ng malubhang pagguho ng lupa na sa ilang lugar ay umaabot ng 30 sentimetro bawat taon. Ito ay malinaw na palatandaan na nauubos na ang mga reserba ng tubig sa ilalim ng lupa. At nauubos ang mga ito dahil ang mga underground na pasilidad militar ng Iran ay gumambala sa mga layer ng lupa na kung walang pakikialam ng tao ay kusang magre-recover sana at hindi sana nagkaroon ng ganitong problema. Dahil dito, ang mga pasabog, pasilidad militar at nuclear program ay lahat ginawa sa ilalim ng lupa. Sa huli matapos ang ilang dekada, nawala ang tubig sa ilalim ng lupa at lumubog ang lupa. Pero sa halip na iligtas ang buong bansa, patuloy na pinakikialaman ng Iran ang mga nangyayari sa Gaza Strip. Halimbawa, nagsimula ngayon sa Egypt ang negosasyon ukol sa tigil putukan ng Israel at Gaza Strip. Tinutulungan ng United States at Egypt ang negosasyon nang walang direktang usapan ang dalawang panig. Layunin ng negosasyon ang pagpapalaya sa mga Israeli na bihag kapalit ng pansamantalang tigil putukan at paglaya ng daan-daang Palestinian na bilanggo, kabilang ang mga nahatulan sa terorismo. Ngayon, nagpasya na rin ang Iran na magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa planong pangkapayapaan ni Trump para sa Gaza. Ayon kay Esmail Bagay ng Iranian Ministry of Foreign Affairs, sinuportahan ng Tehran ang inisyatiba ni Pangulong Donald Trump ng United States para sa tigil digmaan sa Gaza at pagpapalaya ng mga bihag. Ngunit idinagdag niya na may panganib na maaaring harapin ng plano ni Donald Trump ang pagtutol mula sa panig ng Israel. Sabi ng diplomat, ang desisyon sa plano ay nasa mga Palestino. Ngunit narito ang tanong, sino nga ba ang nagtanong sa Iran tungkol sa opinyon nila sa negosasyon sa Gaza? Mga pare, ayusin niyo muna ang mga problema niyo sa loob ng sarili niyong bansa. Walang tubig sa inyo? Lumulubog ang lupa at ang $1 ay lampas 1,000,000 real na. Pero kayo, sinasabi niyo pa, pakinggan niyo, may panganib na baka may gawin ang Israel. Asikasuhin niyo muna ang bansa niyo bago pa ito tuluyang mawala. Pero sino ba ako para magbigay ng payo? Kaya ito ay sarili ko lang na opinyon. Isulat nyo ang opinyon nyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan nyo ang sarili nyo. Paalam sa lahat.